Martial Pick, Kabanata 5773. May ilang ngipin din ang matandang aso. Ang layunin ng pagpatay ni Yang Kai ay tumaas habang tinatakpan ng Space-Time River ang kawalan, na pinipilit si Mona Ye na ipasok sa ilog habang siya ay sumugod. Sa isang iglap, ang Space-Time River na nakabuo ng isang bilog at nagdugtong sa ulo at buntot nito ay nagsimulang manginig ng marahas. Sa gitna ng malaking ilog, ang mga alon ay lumundag, ang kapangyarihan ng Great Daw ay nagbabago, at paminsan-minsan, ang Black Ink Strength ay tumagas. Sa ilalim ng paghihiwalay ng Space-Time River, walang nakakakita kung gaano katindi ang labanan, ngunit mula sa feedback ng Space-Time River, malinaw kung gaano ito mapanganib. Ang mga puso ng mga master ng Black Ink Clan ay tumalon lahat sa kanilang mga lalamunan. Kung si Mona Ye ay matatalo at mamamatay dito, ang Black Ink Clan ay hindi na makakaligtas ng mas matagal. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang harapin ang Killing Star ng kilalang human race. Sa kanyang mga pamamaraan at kabangisan, kung hindi niya papatayin ang lahat ng Black Ink Clan dito, hinding-hindi niya hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Paano nila masisira ang sitwasyon? Marahil ay maaaring makialam ang Pseudo-Royal Lords at sumugod sa ilog upang tulungan si Mona Ye, ngunit sa sandaling ito, ang maraming Pseudo-Royal Lords ay hindi nakakilos ng malaya, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kalaban. Ito ay totoo lalo na para sa Pseudo-Royal Lords na humaharap sa mga amo ng human race. Sa sandaling umatras sila, maglulunsad ang human race ng counterattack. Sa oras na iyon, ang bilang ng mga nasawi ay mas marami, at kapag nawala ang kalamangan na ito, hindi na magagawang ibalik ng panig ng Black Ink Clan ang sitwasyon. Higit pa rito, kahit na talagang pumunta sila upang tumulong, hindi tiyak kung gaano ito magiging kapaki-pakinabang. Pagkatapos ng lahat, ito ang Space-Time River ni Yang Kai. Sa isang lugar sa kawalan, si Tian Shusho at ang iba pang 8th grade human race masters ay bumuo ng 6 directions array at pinalibutan ang Pseudo-Royal Lord Meng Kei. Ito rin ay isa sa mga pinakamapayapang larangan ng digmaan. Ang bilang at lakas ng dalawang panig na naglalaban ay mas mababa sa iba pang larangan ng digmaan. Higit pa rito, ang mga masters ng 8th grade human race at si Meng Kei mismo ay nagtamo ng matinding pinsala. Ito ay totoo lalo na para sa 6 directions array ng human race. Bagamat halos hindi nito mapanatili ang operasyon nito, medyo mahirap pa rin ipakita ang buong kapangyarihan nito. Hindi ito maaaring makatulong, dalawa sa mga master ng 8th grade ay tinanggal mula sa orihinal na 8 directions array dahil sa kanilang pinsala. Sinundan nila si Yang Kai upang labanan si Mona Ye at halos maubos ang kanilang sarili. Sa sandaling ito, buong lakas pa rin nilang lumaban, at ito rin ang dahilan kung bakit nila napanatili ang kanilang pananampalataya. Pagkatapos ng labanang ito, anuman ang tagumpay o pagkatalo, ang dalawang master ng 8th grade na ito ay malamang na magdaranas ng matinding pagkatalo. Ang pagharap sa isang matinding na sugatan na territory lord tulad ni Meng Kei, Tian Shusho at ang iba pa ay nakakuha lamang ng kaunting kapangyarihan at hindi nila nagawang patayin siya. Sa gitna ng matinding labanan, galit na sumigaw si Meng Kei. Matandang asong human race, sapat na. Medyo nagalit siya. Karaniwan, kapag kaharap ang gayong grupo ng mga matatanda, mahihina, at nasugatan ng mga tao, kahit na bumuo sila ng 6 directions array, wala silang magagawa. Ngunit ngayon, medyo mahirap ang kanyang kalagayan, at talagang sinusupil siya ng kaaway. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, malamang na mauwi siya sa isang trahedya. Sa labanang ito, dalawa sa Pseudo-Royal Lords ang bumagsak, at pareho silang napatay ni Yang Kai. Ang isa sa kanila ay napatay sa pamamagitan ng palihim na pag-atake ni Yang Kai, habang ang isa ay napatay pagkatapos na makalusot si Yang Kai sa 9th grade. Gayunpaman, bilang isang Pseudo-Royal Lord, malamang na mamatay siya sa kamay ng isang ordinaryong 8th grade human race master. Kung iyon ang kaso, ito ay masyadong nakakahiya. Siya ang ikatlong Pseudo-Royal Lord na ipinanganak sa panig ng Black Ink Clan. Kung hindi dahil sa kanyang malas, siya ay naging sikat sa buong 3,000 mundo, na nakatayo sa pantay na katayuan kasama si Mona Ye. Para sa isang tulad niya, kahit na namatay siya, dapat siyang mamatay sa kamay ni Yang Kai o Xiang Shan, ang mga sikat na taong ito. Paano niya hahayaan ang mga walang pangalan na ito na kitilin ang kanyang buhay? Habang galit na sumisigaw ay mas lalong tumindi ang kanyang mga atake. Alam niyang hindi magiging maganda ang kanyang wakas, kaya natural na wala siyang pakialam sa sarili niyang kaligtasan. Matandang aso. Sa tapat niya, si Tian Shusho ay napuno ng dugo, ang kanyang ekspresyon ay mabangis habang siya ay sumisigaw. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ilang ngipin mayroon ang matandang asong ito.
Sa pagharap sa malakas na pag-atake ni Menkei, hindi lang siya umatras, sa halip ay pinamunuan niya ang pagbuo ng labanan at umaban, na tila may balak na mapahamak kasama ng kanyang kaaway. Sa kanyang likuran, kasama si Lin Wu na sumali sa ibang pagkakataon, maraming mga master ng 8th grade human race ang sumunod na malapit ng walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng marahas na banggaan, ang dati ng hindi matatag na 6 directions array ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa kabutihang palad, mabilis na inayos ni Tian Shusho ang chi ng lahat bago ito hinayaang magpatuloy sa paggana. Gayunpaman, ang banggaan na ito ay nagdulot ng mas malala pa sa pakiramdam ng lahat ng nasugatan na. Halos himatayan ang dalawang 8th grade master na pinakamalubhang nasugatan. Para bang wala siyang nakuha mula sa desperadong pag-atake na ito. Malubhang nasugatan din si Menkei, biglang hangina ang kanyang aura habang ang blocking strength mula sa kanyang mga sugat ay nagsimulang tumulo ng hindi mapigilan. Sa pagtingin sa walang takot na 8th grade human race masters na ito at sa human race na tinawag niyang matandang aso, hindi napigilan ni Menkei na mapakilos. Sangkatauhan. Isang hindi kapani-paniwalang lahi. Inayos niya ang kanyang medyo magulong aura at estado ng pag-iisip bago biglang tumawa at itinuro ang kanyang halberd kay Tian Shusho. Ang matalas na matandang aso. Halika muli, tingnan natin kung mamamatay ka ngayon o mamamatay ako. Ako, si Menkei, malas lang. Hindi ako kasing hamak. Kahit mamatay ako, magniningning pa rin ako. Nang matapos siyang magsalita, sumikat ang aura niya habang nagmamadaling pumunta sa 6 directions array. Paano siya matatakot ni Tian Shusho at ng iba pa? Mabilis nilang inipon ang kanilang lakas at sumugod upang salubungin siya. Pagkatapos ng ilang palitan, si Menkei ay hindi umatras kahit kaunti. Umiikot ang kanyang ulo at malapit nang bumagsak ang kanyang katawan. Hindi rin stable ang battle formation ng 8th grade human race, at ang grupo na pinamumunuan ni Tian Shusho ay nagtamo ng matinding pinsala. Labanan ng buhay at kamatayan. Sa susunod na sagupaan, pagtatagumpay at pagkatalo ang pagpapasya, buhay at kamatayan ang pagpapasya. Malakas na sumigaw si Tian Shusho. Ang swerte ni Tian na kayang makipaglaban sa inyong lahat sa buhay na ito. Kung may susunod pang buhay, sama-sama akong lalaban sa inyong lahat at papatayin ang kalaban. Patayin, patayin, patayin. Ang mga mata ng lahat ay naging pula, at bagamat ang kanilang momentum ay hindi matatag, ang kanilang hangarin na pumatay ay tumaas sa langit. Sa huling pagkakataon, inayos ni Tian Shusho ang mga nakakalat na aura ng lahat at pinatatag ang sarili. Nagpakawala ng mahabang hininga, sumigaw siya. Patayin. Nag-transform ang 6 directions array sa isang stream ng liwanag at sumugod patungo kay Menkei. Naging marangal ang ekspresyon ni Menkei habang ibinaling niya ang kanyang ulo para sulyapan ang space-time river at malamig na bamantong hininga sa kanyang puso. Nakita mo man o hindi, ako, si Menkei, ay hindi pababayaan ang pangalan ng Pseudo Royal Lord. Patayin. Habang sumisigaw siya, ginamit ni Menkei ang kanyang blocking strength para salubungin ang 6 directions array. Sa espasyong ito na puno ng marahas na enerhiya, ang banggaan sa pagitan ng isang 8th grade at isang Pseudo Royal Lord ay malayo sa kamanghamanghang, ngunit ito ang huling resulta ng labanan. Nang magbanggaan ang dalawang guhit ng liwanag, ang mundo ay tila nagyelo saglit bago lumipad ang 7 figure sa magkaibang direksyon. Nagkaroon ng pagbagsak ng miniature universe, lumabas ang world force, bumaba ang sigla. Sa 6 na 8th grade masters na bumuo ng 6 directions array, 3 sa kanila ang namatay sa lugar. Lumamlam din ang sigla ni Menkei at nawala ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, wala na siyang lakas para iangat ang isang daliri. Sa larangang ito ng digmaan, malamang na walang blocking clan na makapagliligtas sa kanya. Sa kanyang kamatayan, hindi niya maiwasang mapasulyap sa space-time river at kinukutsa ang sarili sa kanyang puso. Siya ang ikatlong Pseudo Royal Lord, ngunit hindi niya akalain na siya ang magiging ikatlong Pseudo Royal Lord ng Black Ink Clan na mamamatay ngayon. Ito ay tunay na kabalintunaan. Kapag namatay ang human race sa labanan, magkakaroon ng Heroic Spirit Tablet, na magbibigay daan sa mga susunod na henerasyon na alalahanin ang mga sakripisyo ng kanilang mga ninuno. Ano ang posibleng makuha ng Black Ink Clan sa pagkamatay sa labanan? Ang Space-Time River ay patuloy na umuuga ng marahas, ang tunog ng dalawang Supreme Masters na naglalaban sa isa't isa. Habang umaalon ang mga alon, isang mahinang dagandong ng dragon ang maririnig. Sa susunod na sandali, isang nakagugulat na puwersa ang biglang lumabas mula sa isang partikular na bahagi ng Space-Time River, kaagad na nagbukas ng isang butas sa hindi na matatag na Space-Time River. Mula sa butas, isang figure ang nahulog. Ito ay walang iba kundi si Mona Ye.
Sa sandaling ito, si Mo Na Ye ay nasa labis na kalungkutan. Sa kanyang dibdib, may malaking butas na umaagos mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang likuran. Lumakas ang black ink strength sa kanyang katawan at napuno ng takot ang kanyang mukha. Nagalit si Yang Kai. Upang mapatay siya sa lalong madaling panahon, ginawa niya ang lahat ng posibleng paraan. Sa Space-Time River, hindi siya katapat para sa kanya. Ang kailangan lang gawin ni Yang Kai ay patatagin ang kanyang sarili at patatagin ang kapangyarihan ng Space-Time River, na malamang na kumitil sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi ginawa ni Yang Kai. Matapos makuha ang pangibabaw, agad niyang ipinatawag ang Dragon Bead. Kailangang malaman ng isa na ang kasalukuyang Yang Kai ay hindi na ang 9,999 na Zhang Ancient Dragon. Sa kanyang tatlong katawan na pinagsama at ang kanyang pinagmulan ay pinagsama, mayroon na siyang katawan ng isang Divine Dragon. Sa pagpapalakas ng Dragon Vein, ang Dragon Bead ay din ang Dragon Bead ng Divine Dragon. Ang pag-atake ng Dragon Bead ay ang huling desperadong hakbang ng Dragon Clan, kaya maliban kung ito ay talagang kinakailangan, hindi ito magagamit ng ganoon kadali. Minsang ginamit ni Yang Kai ang pamamaraang ito upang makipagsanib puwersa kay Bai Yi upang patayin ang isang Territory Lord noong siya ay isang 7th Grade Heaven Opening Realm. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay maraming beses na mas malakas kaysa dati, kaya paano makakalaban ng matinding pinsalang si Mo Na Ye ang pag-atake ng Dragon Bead. Ang sugat sa kanyang dibdib ay sanhi ng Dragon Bead. Ang ganoong pinsala ay sapat na upang mawalan ng kalahati ng kanyang buhay si Mo Na Ye. Gayunpaman, ang matinding pag-atake din ng Dragon Bead ang nagbigay daan kay Mo Na Ye na makatakas. Ang labanan sa pagitan ng dalawang Supreme Masters ay naging sanhi ng Space-Time River na maging hindi matatag, at ang kapangyarihan ng Great Dao ay nayanig. Ang pag-atake ng Dragon Bead ay hindi lamang malubhang nasugatan si Mo Na Ye, ngunit nagdulot din ng isang butas sa Space-Time River. Bagamat inaasahan ito ni Yang Kai, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Sa pamamagitan lamang nito ay mabilis niyang mapatay si Mo Na Ye. Nang makatakas si Mo Na Ye, sumunod siya ng malapit sa likuran, ngunit ang kaguluhan sa Space-Time River ay naging dahilan upang maging hindi matatag ang kanyang Great Dao, na naging dahilan upang mahirapan siyang mag-ipon ng kanyang lakas, kaya't mapapatatag lang muna niya ang kanyang Great Dao. Sa sandaling ito, isang galit na dagandong ang biglang umalangaw-ngaw. Mo Na Ye, ang Old Master na ito ay hindi magpapasakop sa iyo, hindi kanya tinanggap. Ito ay si Meng Kei, na nasa kanyang higaan, na umuungal. Bakit palagi kang namamahala sa autoridad ng Black Ink Clan, bakit hindi ako binigyan ng pagkakataon ng Royal Lord? Bakit kailangan kong magtago sa no-return pass sa lahat ng oras dahil ikaw ang naging pseudo-Royal Lord bago ako? Kung ako, si Meng Kei, ay may kapangyarihan, hindi ako magiging mas masahol pa sa iyo. Sa dagandong na ito, ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas niya para sumugod kay Mo Na Ye. Walang nakakaalam kung ano ang gusto niyang gawin, at maging si Mo Na Ye ay natigilan saglit bago bumantong hininga. Hindi alam ng iba kung ano ang gustong gawin ni Meng Kei, pero alam niya. Hindi niya akalain na sa huling sandali, si Meng Kei na noon pa man ay minamaliit niya ang tutulong sa kanya. Martial Pick, Kabanata 5774. Ano ang sitwasyon? Mamamatay na si Meng Kei, puno ng mga sugat ang katawan at malabo ang sigla. Kung walang pumapansin sa kanya, tiyak na hindi siya makakaligtas ng higit sa isang tasa ng tsaa, natural na masasabi ni Mo Na Ye. Marahil ay dahil sa malapit na siyang mamatay kaya siya nakagawa ng isang nakakagulat na hakbang. Sa kabilang banda, kahit na hindi alam ni Tian Shusho at ng iba pa kung ano ang sinusubukang gawin ni Meng Kei, ang kanyang mga aksyon ay tiyak na hindi normal. Habang si Tian Shusho at ang iba ay gulong-gulo ang ulo at gustong pigilan si Meng Kei, paano nila mapapawi ang kanilang lakas? Ngayon lang, 3 sa kanila ang namatay sa paulit-ulit na banggaan, at ang 3 na nabubuhay pa ay nasa bingit ng kamatayan. Nakatingin lang sila habang papalapit si Meng Kei kay Mo Na Ye, tulad ng maningning na aura ng isang naghihingalong lalaki na nagbabantang papatayin si Mo Na Ye sa lugar. Kasabay ng galit na mga dagandong ni Meng Kei, inisip nilang lahat na mayroong isang uri ng hindi mapagkakasunduang sama ng loob sa pagitan ng dalawang master ng Black Ink Clan na ito. Kung hindi, bakit galit na galit pa rin si Meng Kei kapag malapit na siyang mamatay? Sa isang kisap mata, nagpakita si Meng Kei sa harap ni Mo Na Ye at nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Mo Na Ye ay puno ng pait, ngunit ang mga mata ni Meng Kei ay parang nagninangas na apoy. Ang gasolina ay ang kanyang huling natitirang puwersa ng buhay. Sa sumunod na sandali, nanginig ang katawan ni Meng Kei habang iniipon niya ang lahat ng kanyang lakas at ang Black Ink Strength sa kanyang katawan ay lumundag.
Ang kayamanan at kadalisayan ng Black Ink Strength ay higit na lumampas sa pamantayan. Sa isang kisap mata, ang lugar kung saan nakatayo si Menkei ay napuno ng higanteng Black Ink Cloud. Ang Black Ink Cloud na ito ay parang isang buhay na nilalang habang binalot nito ang sarili kay Mo Naye at bumuhos sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at ilong. Sa bilis na nakikita ng mata, nagsimulang gumaling ang dispirited na aura ni Mo Naye, at maging ang mga sugat na tumagos sa kanyang katawan ay nagsimulang magsara. Kasabay nito, hangin na ang aura at sigla ni Menkei. Hindi maganda. Nagngangalit si Tian Shusho at sumigaw. Nang makita ang eksenang ito, paanong hindi niya malalaman na hindi sinusubukan ni Menkei na saktan si Mo Naye, ngunit sa halip ay sinusubukan siyang pagalingin. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng malalim na secret technique ang ginamit ni Menkei, isang katotohanan na ang mga sugat ni Mo Naye ay nagpapagaling. Ang ganitong uri ng secret technique ay hindi pa lumitaw noon, at hindi pa ito nakita ng human race, kaya walang nakabantay sa mga aksyon ni Menkei bago siya mamatay. Bukod dito, walang nakapidyo sa kanya sa oras na iyon. Napakaraming pagsisikap ang ginugol ni Yang Kai para masugatan si Mo Naye, kung gagaling siya, hindi ba mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap? Nagngangalit si Tian Shusho, gusto siyang pigilan, ngunit sa sandaling buhayin niya ang kanyang lakas, namutla ang kanyang mukha at naging hindi mapakali ang kanyang isip. Ang matinding labanan kanina ay halos maubos ang lakas ng kanyang miniature universe, kaya ngayong pilit niyang ginagamit ito, ang miniature universe ay agad na naging hindi mapakali. Sa sandaling ito, wala nang lakas si Tian Shusho para lumaban. Ang sitwasyon ng dalawa pang master ng 8th grade ay mas seryoso. Pagkatapos ng lahat, bilang isang matandang 8th grade master, ang pundasyon ni Tian Shusho ay mas matibay pa rin kaysa sa mga bagong henerasyon. Sa kabilang panig, nakita rin ni Yang Kai ang eksenang ito at gusto niyang ihinto ito, ngunit wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Tila na dahil ang pag-atake ng Dragon Bead ay nasira ang Space-Time River, ang kapangyarihan ng Great Dao ay nayanig ng husto, kaya kailangan niyang mabilis na patatagin ang kanyang Great Dao. Ilang sandali pa, nawala ang Black Ink Cloud na bumabalot kay Mo Naye, at wala nang makita ang anyo ni Menkei. Parang ibinuhos ng Pseudo Royal Lord na ito ang lahat ng kanyang lakas sa katawan ni Mo Naye para tulungan siyang makabangon. Medyo gumaling na nga siya at mas mabuti na ang mga sugat niya, ngunit hindi pa ito sapat. Si Mo Naye ay isa na ngayong Royal Lord, kaya kung mas malala ang kanyang mga pinsala, mas mahirap para sa kanya na gumaling. Hindi ito isang bagay na kayang lutisin ng namamatay na Pseudo Royal Lord. Kung gusto niyang ibalik ang kanyang lakas, kakailanganin niyang pagsamahin ang lahat ng Pseudo Royal Lords na naruroon sa kanyang katawan, ngunit ang ganitong uri ng merging technique ay maaari lamang gamitin ng kusa. Sa oras na ito, sino ang handang hayaan ang Pseudo Royal Lords na ito na kusang maghanap ng kamatayan? Ang katotohanan na si Menkei ay dumating upang tulungan siya sa huling sandali ay isang sorpresa na kay Mo Naye. Hindi pa sila naging maayos sa isa't isa. Tila umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang huling sinabi ni Menkei. Mabuhay ka, dapat kang mabuhay. Ang Black Ink Clan ay masyadong hanggal at hanggal, sa pamamagitan lamang ng pamumuhay ay magkakaroon sila ng mga kwalifikasyon upang matulungan ang Supreme Master na makumplito ang kanyang engranding plano. Biglang napagtanto ni Mo Naye na minamaliit niya si Menkei. Ang walang ingat na pagmamataas na ipinakita niya sa kanyang harapan ay marahil ay isang pagbabalat kayo lamang. Nagkamali siya ng paghusga. Palihim na kinukutya ni Mo Naye ang kanyang sarili. Lumitaw ang mga ripples sa hangin nang biglang sumigaw si Yang Kai. Mo Naye, dumating na ang iyong kamatayan. Si Mo Naye, nakagagaling lang ng kaunti, ay biglang tumangala, at nakita niya si Yang Kai na nagmamadaling pinatatag ang kanyang estado ng pag-iisip at ang kapangyarihan ng kanyang Great Dao habang sumusugod siya sa kanyang sibat. Ang puso ni Mo Naye ay napuno ng kapitan, alam na siya ay nabigo upang matupad ang mga inaasahan ni Menkei. Laban sa isang tulad ni Yang Kai, kung hindi niya siya matatalo, isa lang ang kahihinatnan, kamatayan. Tumakas. Sa harap ng isang space ability, imposible iyon. Si Yang Kai lang noon pa man ay nag-iisang nakatakas sa pagtugis ng mga master ng Black Ink Clan, at wala ni isa sa kanila ang nakaligtas nang makaharap nila siya. Dahil walang paraan, maaari lamang silang lumaban. Kung handang isakripisyo ni Menkei ang sarili, paanong hindi? Yang Kai. Nagngangalit si Mo Naye at umungal, hindi umatras sa pagkakataong ito ngunit nagkusa na harapin si Yang Kai. Muling nag-away ang dalawang master. Sa huling paghaharap, nakuha ni Yang Kai ang ganap na kapangyarihan at ginamit ang Dragon Bead para masaktan ng husto si Mo Naye. Bagamat gumamit si Menkei ng secret technique para tulungan siya, ang ganitong uri ng pinsala ay hindi madaling gumaling.
Ngayong muli silang nag-aaway, hindi pa rin siya kalaban ni Mona Ye. Kung hindi lang medyo nakabawi ang lakas niya sa tulong ni Meng Kei, 3 o 5 galaw na lang sana siya. Dahil sa sakripisyo ni Meng Kei kaya niyang muling labanan si Yang Kai. Ang kapangyarihan ng Great Dao ay nagtagpo habang ang kapangyarihan ng Black Ink Strength ay marahas na lumakas. Ang dalawang figure ay nagsalubong sa isa't isa habang sila ay lumipad sa himpapawid, bawat isa sa kanilang mga pag-atake ay puno ng nakamamatay na layunin. Ang Golden Blood at Black Ink Blood ay lumipad kung saan-saan. Matapos ang isang matinding banggaan, ang dalawang figure ay parehong lumipad paatras. Mabilis na huminto si Yang Kai, ngunit tumayo siya, pabago-bago ang kanyang ekspresyon na parang may mali. Natamba si Mona Ye at lumipad sa malayo. Matapos patatagin ang kanyang katawan sa sobrang kahirapan, bigla siyang nagluwa ng isang subo ng Black Ink Blood. Parang may naramdaman, bigla siyang tumingin kay Yang Kai. Hindi niya alam kung ilusyon ba iyon, ngunit naramdaman niyang medyo hindi matatag ang lakas ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi alintana kung ito ay isang ilusyon o hindi, siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Kung patuloy siyang lalaban, anuman ang katapusan ni Yang Kai, tiyak na mamamatay siya. Umalungaw sa kanyang tenga ang huling sinabi ni Meng Kei. Mabuhay ka, dapat kang mabuhay. Sa harap ng isang space ability, mahirap talagang tumakas, ngunit kung hindi niya susubukan, paano niya malalaman? Hindi siya isang taong natatakot sa kamatayan, ngunit ang dakilang gawain ng pag-iisa sa 3,000 mundo ng Black Ink Clan ay hindi pa natatapos, kaya paano siya magiging handa na mamatay? Gusto niyang mabuhay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa magandang plano ng Black Ink Clan. Sa isang pag-iisip, nagpa siya si Mona Ye at agad na tumalikod upang tumakas. Tumakbo. Sa iyong panaginip. Nang makita ang eksenang ito, nagngangalit si Yang Kai at sumigaw, pinaandar ang kanyang space ability para habulin siya. Sa sandaling ito, ang buong Universe Furnace World ay biglang nagsimulang manginig, at isa pang Great Dao Evolution ang nagsimula. Ang Great Dao ng Universe Furnace ay nag-evolve ng maraming beses, at sa bawat evolusyon, ang magulong Dao Mark na pumuno sa mundo sa loob ng Universe Furnace ay nawala, napalitan ng kaayusan at katatagan. Kasabay ng pagbabago ng Great Dao, si Yang Kai, nahahabulin sana si Mona Ye, ay biglang naramdaman na ang kanyang mga mata ay naging maulap, at pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang paningin ay muling nakatuon. Ang ebolusyon ng Great Dao ay natapos din sa sandaling ito. Gayunpaman, nanatiling blanko ang ekspresyon ni Yang Kai habang siya ay nakatayo sa kinatatayuan niya at tumingin sa paligid, bumubulales. Ano ang nangyari? Ang tanong na ito ay nagdulot ng pagkalito sa mga Panginoon ng dalawang lahi. Lalong nabalisa si Uyang Lai. Patayin mo si Mona Ye. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Kung hahayaan niyang makatakas si Mona Ye sa pagkakataong ito, magiging mahirap na siyang hanapin muli. Sa ngayon, si Mona Ye ay hindi lamang isang intelligent general ng Black Ink Clan, isa rin siyang Royal Lord, isang malaking banta sa human race. Ano ang pinag-aalangan ni Yang Kai? Ito ay isang magandang pagkakataon upang putulin ang mga damo at alisin ang mga ugat. Saglit na natigilan si Yang Kai bago agad na pinakawalan ang kanyang divine sense at naramdaman ang direksyon ng pagtakas ni Mona Ye. Nakahinga ng maluwag si Uyang Lai. Gayunpaman, hindi nagtagal, tumakbo pabalik si Yang Kai na may hawak na Asher Dragon Spear, na may walang magawa na tingin sa kanyang mukha habang paminsan-minsan ay pinipilipit niya ang kanyang katawan, itinataas ang kanyang mga braso at binti na para bang hindi siya komportable. Pinatay. Casual na tanong ni Uyang Lai. Napakakakaiba na hindi niya naramdaman ang pagbagsak ni Mona Ye. Malayo man ang tinakbo niya, imposibleng mahulog ng tahimik ang isang Royal Lord. Hindi ko naabutan. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai. Hindi nakahabol. Nag-alinlangan lang si Uyang Lai sa kanyang mga tainga. Paanong hindi niya naabutan? Sa harap ng isang space ability, paanong hindi niya naabutan? Ano ang ginagawa ni Yang Kai? Sumimangot si Uyang Lai at likas na naramdaman na may mali. Kung hindi siya pamilyar kay Yang Kai, akalain niyang may nagpapanggap na siya. Ngunit pagkatapos ng maingat na obserbasyon, si Yang Kai ay talagang kakaiba sa isang pamilyar sa kanya. Kung ano nga ba ang kakaiba, hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Kalimutan mo na, wala siyang masyadong oras para mag-isip ngayon. Sumigaw si Uyang Lai. Patayin ang isang ito. Bagamat nakakalungkot na tumakas si Mona Ye, mayroon pa ring Royal Lord na naruroon, kaya ang pagpatay sa kanya ay isang reward din. Sa pagkakataong ito, sa paglitaw ng Universe Furnace, ang Black Ink Clan ay nagsilang ng 2 Royal Lords. Ang isa sa kanila ay nakatakas na may malubhang pinsala, kaya ang natitira ay hindi maaaring iwanang mag-isa. Darating,
Darating. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at humakbang pasulong na parang lumaragas ang alimango papunta sa larangan ng digmaan. May mali. Sa kabilang panig, napansin din ito ni Yang Xiao, na bumuo ng 6 Directions Array para labanan ang isang pseudo-royal lord. Bagamat hindi pa niya matagal na kilala si Yang Kai, siya pa rin ang kanyang foster father, kaya medyo pamilyar sa kanya si Yang Xiao. Sa sandaling ito, ang kanyang kinakapatid na ama ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam, na para bang siya ay isang ganap na ibang tao. Anong mali? Casual na tanong ni Blood Crow. Mukhang hindi iyon ang aking foster father. Kumunat ang noo ni Yang Xiao. Ngumisi si Blood Crow. Kung hindi iyon ang iyong foster father, sino pa kaya ito? Ang aura ng isang 9th grade supreme ay hindi mapag-aalinlanganan. Sa pangangatawan ni Yang Kai at ang Asher Dragon Spear sa kanyang kamay, paanong may magpapanggap na siya? Kung talagang may nagpapanggap na parang buhay, nakakagulat. Martial Pick, Kabanata 5775. Putulin ang Royal Lord. Habang si Yang Xiao at Blood Crow ay lihim na nag-uusap, nabasag na ni Yang Kai ang 4 Directions Array na nabuo ng 4 na Territory Lords. Sa sandaling ito, sina Yang Kai at Mona Ye ay nasa isang matinding labanan. Bagamat pareho silang pagod, ang isang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Sa katawan ng isang Divine Dragon at ang paglilinang ng 9th grade, paano makakalaban ang 4 na Territory Lords? Higit pa rito, ang mabangis na reputasyon ni Yang Kai ay naging dahilan din ng labis na pagkatakot sa Territory Lords. Nang makitang dumating si Yang Kai, ang Territory Lords man o si Xiao Yu ang lumalaban kay Ouyang Lai, lahat sila ay medyo natatakot. Kung gayon, paano mapipigilan ng 4 Directions Array ang kanyang pag-aalsa? Sa ilang atake pa lang, nakalusot na siya. Nang walang suporta ng battle formation, 4 na Territory Lords ang mabilis na pinatay ni Yang Kai. Gayunpaman, sumimangot si Yang Kai at ibinalik ang Asher Dragon Spear sa kanyang miniature universe, bumubulong. Hindi maganda. Pagkasabi nito, ang katawan ni Yang Kai ay biglang bumagsak sa lupa. Ang kanyang hangarin sa pagpatay ay lumulubog na parang isang mabangis na hayop na nakulong sa loob ng 10,000 taon. Bahagya niyang inangat ang ulo at tinitigan ang iba pang 4 Directions Array. Umakyat ang misteryosong enerhiya sa kanyang katawan at biglang naglaho, na para bang wala siya rito. Sa loob ng 4 Directions Array, ang 4 na Territory Lords ay parang mga takot na ibon. Kung tutusin, ngayon lang nila nasaksihan ang kanilang 4 na kasama na madaling pinatay ni Yang Kai. Ngayong turn na nila, paano sila mananatiling walang malasakit? Bago muling lumitaw si Yang Kai, nagsimulang gumalaw ang 4 na Territory Lords na nagpupumilit na panatilihin ang kanilang battle formation. Biglang lumitaw ang isang kidlat nang biglang lumitaw ang figure ni Yang Kai sa likod ng isang Territory Lord, ang kanyang kamay ay biglang umunat na parang kuko ng isang hayop, kumikislap ang kidlat sa kanyang palad. Sa oras na ibinalik ni Yang Kai ang kanyang kamay, ang katawan ng Territory Lord ay nakabukas na ng isang malaking butas, at sa gilid ng sugat, kumikidlat ang kidlat at ang marahas na kapangyarihan ng kidlat ay naging sanhi ng matinding panginginig ng katawan ng Territory Lord. Natawa si Yang Kai. Parang ganoon. Naningkit ang mga mata ni Ouyang Lai. May bigla siyang na-realize. Sa kabilang banda, nanlaki din ang mga mata ni Yang Xiao habang siya ay nagsalita. Thunder Shadow Great Emperor. Ang kakaibang offensive na tindig, ang brutal na paraan ng pagpatay niya sa kanyang mga kaaway, ang pagtatago ng kanyang divine ability, at ang marahas na Thunder Attribute Principle ay eksaktong kapareho ng Thunder Shadow Great Emperor Yang Kai na kinuha sa kanyang miniature universe. Nagulat din si Blood Crow. Ang ibang mga human race masters na nakakita ng eksenang ito ay naguguluhan din. Ano ang nangyayari? Paano biglang naging Thunder Shadow Great Emperor si Yang Kai? Sinapian ba siya ng Thunder Shadow Great Emperor? Gayunpaman, naunawaan din nila sa wakas kung bakit nabigo si Yang Kai na patayin si Mona Ye. Sa katunayan, sa harap ng isang space ability, ang pagtakas ay walang kabuluhan, ngunit paano kung ang Thunder Shadow Great Emperor ay kinuha ang katawan ni Yang Kai? Hindi ito bihasa sa space principle, kaya kung gusto ni Mona Ye na tumakas, malamang na wala itong magawa. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, ang Thunder Shadow na sumikop sa katawan ni Yang Kai ay pinatay na ang 4 na Territory Lord na parang naghihiwa ng gulay. Sa sandaling ito, muli nitong itinago ang sarili sa kawalan, at sa 9th grade Heaven Opening Realm Foundation, ang pagtatago nito ay naging mas misteryoso at hindi mahuhulaan. Maging si Ouyang Lai ay hindi masyadong madetect ito. Lalong nanlumo si Xiao Yu. Sa orihinal, siya ay malubhang nasugatan sa palihim na pag-atake ni Yang Zhu at hindi katugma kay Ouyang Lai.
Ang tanging dahilan kung bakit niya nagawang lumaban hanggang ngayon ay dahil sa 8 territory lords na bumuo ng battle formation para tulungan siya. Ngayon na ang lahat ng 8 territory lords ay pinatay ni Yang Kai, kung hindi dahil sa pagdududa ni Ouyang Lai, tiyak na siya ay dehado. Higit pa rito, kasama ang isang malakas na kaaway tulad ni Yang Kai na nakatago sa malapit, na handang umatake anumang oras, ang puso ni Xiaoyu ay nasa kanyang lalamunan. Kahit na siya ay ganap na alerto, hindi siya nakakaramdam ng ligtas. Thunder Shadow, saan pumunta si Yang Kai? Si Ouyang Lai ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw, hindi pinabayaan ang kanyang pagbabantay dahil lang napatay ng Thunder Shadow ang 8 territory lords. Alam niya na ang 3 parts normalizing art ay ang susi sa pambihirang tagumpay ni Yang Kai sa 9th grade, ngunit ngayon ay tila may mali sa 3 parts normalizing art na ito, na naging dahilan upang sakupin ng Thunder Shadow ang katawan ni Yang Kai. Siyempre, isa rin si Thunder Shadow sa mga clone ni Yang Kai, ngunit hindi siya si Yang Kai, kaya kailangang magtanong ni Ouyang Lai. Sa isang kislap ng kidlat, lumitaw ang figure ni Yang Kai at walang awa siyang nagpadala ng palad sa ulo ni Xiaoyu. Si Xiaoyu ay nag-iingat sa buong oras na ito, kaya nang makaramdam siya ng panganib, agad siyang tumalikod at sumuntok kay Yang Kai, na halos hindi malutas ang krisis na ito. Gayunpaman, sinamantala ni Ouyang Lai ang pagkakataong ito para hampasin, na naging sanhi ng matinding panginginig ng kanyang katawan. Hindi napigilan ni Thunder Shadow na i-click ang kanyang dila habang muli niyang itinago ang kanyang sarili at nagpadala ng voice transmission. Noon, ang kapangyarihan ng Great Dao ay nagiba-iba at naubos ni Boss ang labis nito. Masyadong malala ang mga sugat niya at nakatulog siya ng mahimbing, pero huwag kang mag-alala, makaka-recover din siya pagkatapos ng ilang sandali. Huminto sandali, nagpatuloy siya. Huwag mong sayangin ang iyong hininga, patayin mo muna ang taong ito. Bahagyang tumanggaw si Ouyang Lai. Sa madaling salita, ang problema ni Yang Kai ay hindi masyadong malaki, ngunit ang tinatawag na 3 parts normalizing art ay talagang medyo may problema. Hindi ngayon ang oras para isipin ito. Whether Yang Kai ay magkakaroon ng isang aksidente, ito ay ihahayag lamang sa hinaharap. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pakikitungo sa mga master ng Black Ink Clan na ito. Agad niyang itinoon ang atensyon at umatake. Sa paggawa niya ng pagkakataon para sugpuin si Xiaoyu, naging mas madali ang sneak attack ng Thunder Shadow. Sa tuwing mahuhuli si Xiaoyu, biglang lilito ang Thunder Shadow at maglulunsad ng matinding pag-atake, na nagiging sanhi ng matinding sakit ni Xiaoyu at unti-unting lumalala ang kanyang mga pinsala. Sa orihinal, hindi siya ang kalaban ni Ouyang Lai dahil sa kanyang mabibigat na pinsala, at sa isang dalubhasa tulad ng Thunder Shadow na nagtatago sa dilim, naghihintay ng pagkakataon na atakehin at pigilan ang karamihan sa kanyang atensyon, magiging mahirap para sa kanya na mabuhay sa pagkakataong ito. Sa paghahambing, ang Thunder Shadow sa mga anino ay nagdulot ng mas malaking banta sa kanya. Natalo. Ang Black Ink Clan ay ganap na natalo sa pagkakataong ito. Sa simula, ang sitwasyon ay medyo maganda, ngunit ito ay ganap na nasira, at ang pagbabago ay biglang pumasok si Yang Kai sa 9th grade. Ang pagtakas ni Mo Naye sa huling sandali ay some iris sa huling pag-asa ng tagumpay ng Black Ink Clan, ngunit alam din ni Xiaoyu na kung hindi tatakbo si Mo Naye, siya ang unang mamamatay. Sa oras na iyon, ang pagtakas ay ang pinakamahusay at tanging pagpipilian. Dahil dito, kahit na si Xiaoyu ay may hinanakit kay Mo Naye, wala siyang anumang galit sa kanya. Kung siya ang nasa posisyon ni Mo Naye, gagawin niya ang parehong pagpipilian. Ngayon na siya ay tina-target ng dalawang master ng 9th grade human race, imposibleng mabuhay siya, kaya mas mabuting mamatay na may mas halaga. Marami pa ring master ang Black Ink Clan, hindi sila mapapawi dito. Tumakbo. Biglang sumigaw si Xiaoyu sa mga master ng Black Ink Clan na kumukubkob sa defensive line ng human race. Sa utos na ito, ang mga master ng Black Ink Clan ay agad na nagkalat, hindi nag-alinlangan, na parang hinihintay nila ang utos na ito. Ang momentum ng Black Ink Clan ay ganap na nawasak. Kahit sino ay maaaring makakita na si Mo Naye ay tumakas na, at ang kapalaran ni Xiaoyu ay hindi tiyak. Kung ang mga Territory Lord at Pseudo-Royal Lord na ito ay hindi tumakbo, nang mapatay si Xiaoyu at kumilos ang dalawang master ng 9th grade human race, wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Dati, hindi sila tumakas dahil wala silang lakas ng loob. Ngayong inutusan sila ni Xiaoyu, paano sila magdadalawang isip? Ang mga master ng Black Ink Clan ay tumakas lahat, at ang mga master ng human race na orihinal na nasa mahirap na sitwasyon ay biglang napalaya. Malamig na ngumuso si Yang Zhou, tinitigan ang isang pseudo-royal lord, at hinabol siya para patayin sila.
Alam din niya na imposibleng patayin ang lahat ng Black Ink Clan, kaya kailangan niyang humanap ng mas makapangyarihang pseudo-royal lord at pumatay ng marami hanggat maaari. Habulin mo sila. Sigaw ni Xiang Shan. Pinamunuan niya ang hukbo sa loob ng maraming taon at bihasa siya sa sining ng digmaan. Kapag ang isang mahusay na hukbo ay lumaban, ang pinakamadaling oras upang makamit ang tagumpay ay kapag ang kalaban ay hinahabol. Karaniwan, kapag sumiklab ang isang mahusay na labanan, kalahati o higit pa sa mga resulta ang makukuha sa panahong ito na ang dalawang hukbo ay magkaharap, mahirap para sa kanila na gumawa ng pagkakaiba sa maraming mga kaso. Ang mga master ng Black Ink Clan na tumatakas sa oras na ito ay natural na magandang pagkakataon para sa human race na habulin at patayin sila. Kung gaano karaming mga master ng Black Ink Clan ang maaari nilang patayin, depende iyon sa swerte at pamamaraan. Kung mas mabilis silang tumakbo, mas mabilis na mawawala ang mga powerhouse ng Black Ink Clan, at ang mga mas mabagal ay natural na magdurusa. Mula sa simula ng dakilang labanan na ito, ang human race ang palaging pinipigilan. Matapos maranasan ang napakaraming paghihirap, sa wakas ay nailabas na rin ang galit na kanilang pinipigilan. Sa kawalan, sunod-sunod na sumiklab ang malalaking labanan, at paminsan-minsan, maririnig ang tunog ng pagbagsak ng mga territory lords. Sa kabilang banda, nag-aalalang sinabi ni Uyang Lai. Bilasan mo siyang patayin. Kung hindi namatay si Xiaoyu, magiging mahirap para sa kanya at kay Thunder Shadow na palayain ang kanilang mga sarili. Kinailangan nilang patayin si Xiaoyu sa lalong madaling panahon para mahabol nila ang mga master ng Black Ink Clan. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Kung mapatay nila ang higit sa kalahati ng mga master ng Black Ink Clan na natipon dito, ang pressure na haharapin ng human race sa hinaharap ay lubos na mababawasan. Sa dalawang 9th grade human race masters na nagtutulungan, isa sa bukas at isa sa dilim, kahit na si Xiaoyu ay isang royal lord, mahihirapan siyang mabuhay. Sa ilalim ng paulit-ulit na palihim na pag-atake ng Thunder Shadow, unti-unting naging malala ang mga pinsala ni Xiaoyu, ngunit sinubukan pa rin niyang kumapit, para lang bumili ng mas maraming oras para makatakas ang mga master ng Black Ink Clan. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng limitasyon. Muling lumitaw si Thunder Shadow at sinuntok ang ulo ni Xiaoyu, na nagdulot ng kidlat at pumutok ang lakas ng kulog, halos pumutok ang kanyang ulo. Si Xiaoyu, na nabalot ng kidlat, ay nanginginig ng husto habang pinagmamasdan ang mahabang talon ni Uyang Lai na humahampas sa kanya, ngunit hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili. Mamatay. Umungo si Uyang Lai habang ginagamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para hatiin si Xiaoyu sa kalahati. Biglang nawala ang aura ng isang royal lord. Sa dalawang bahagi ng kanyang katawan, bumulwak ang Black Ink Strength na may halong Black Ink Blood. Hinawakan ni Uyang Lai ang kanyang sable at hindi umiwas, hinayaan ang Black Ink Blood na madungisan ang kanyang katawan habang sumisigaw siya. Mabuti. Libu-libong taon na ang lumipas mula noong malagim na labanan sa Spatial Territory. Ito ang unang pagkakataon na napatay ang isang Royal Lord Powerhouse, at ito ay ni Uyang Lai. Sumanib ang kataas-taasang kaluwalhatian sa kanyang katawan. Sa gilid, si Yang Kai, na nakayukong parang hayop sa buong panahon, ay lumitaw din. Nilinggan ni Uyang Lai ang kanyang ulo at tumingin, kumikibot ang sulok ng kanyang bibig. Hindi niya alam kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon si Yang Kai pagkatapos niyang magkamalay. Gayunpaman, hindi ito masisi sa Thunder Shadow. Ang Thunder Shadow ay palaging naninirahan sa Myriad Monster World, nililinang ang ancient technique at pinakintab ang monster core nito. Ito ay hindi kailanman nagbago sa anyo ng tao, at hindi rin ito nagkaroon ng kakayahang gawin ito. Palagi nitong pinananatili ang malahayop na anyo nito, kaya biglang kinuha ang katawan ni Yang Kai at pinahintulutan itong kumilos bilang tao ay isang bagay na hindi nito nakasanayan, kaya mas mabuting bumalik sa orihinal nitong kalikasan. Huwag kang tumayo dyan, patayin mo. Sigaw ni Thunder Shadow, ang buong katawan niya ay kumikislap sa kidlat habang siya ay nag-transform sa isang bahid ng liwanag at hinahabol ang tumatakas na kalaban. Mahigpit na sumunod si Uyang Lai sa likuran. Ilang sandali pa, isang matinding labanan ang sumiklab sa malayong kawalan. Martial Pick, Kabanata 5776. Mahirap sumulong. Ang pagtugis sa mga human race master ay hindi walang layunin, lalo na dahil mas marami ang Black Ink Clan masters kaysa sa human race. Kung hahabulin nila ang mga ito ng walang anumang plano, malamang na magdaranas sila ng ilang hindi kinakailangang mga casualty. Sa kabutihang palad, habang ang mga master ng Black Ink Clan ay tumatakas, nagawa na ni Xiang Shan ang mga kinakailangang pagsasaayos.
Ang lahat ng mga masters ng human race ay nagtipon upang suportahan ang isa't isa, bumuo ng mga pormasayon ng labanan habang hinahabol nila ang kalaban. Bagamat magreresulta ito sa pag-aaksaya ng ilan sa kanilang mga puwersa, masisiguro rin ito ang kaligtasan ng kanilang mga kapanalig. Bukod pa rito, bago ang paghabol, binalaan sila ni Xiang Shan na huwag ituloy ng masyadong malalim. Sa pagkakataong ito, ang bilang ng mga master ng Black Ink Clan na pumasok sa Universe Furnace World ay tiyak na hindi limitado sa mga lumitaw noon. Mas marami pa ang nagtatago sa mga anino, nag-iingat na hindi mahulog sa bitag ng Black Ink Clan. Sa madaling salita, sa pagtugis na ito, kung kaya mong pumatay, papatayin mo. Kung hindi mo kayang pumatay, hindi mo pipilitin. Ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Pagkatapos ng nakaraang labanan, hindi alintana kung ang human race ay malakas o mahina, kung ito ay ang luma o bagong 8th grade master, lahat sila ay nasugatan, ngunit ang kanilang mga pinsala ay iba-iba, na nagpapahirap sa kanila na magpatuloy sa pakikipaglaban. Tanging ang tatlong 9th grade lamang ang hindi matatalo. Kung si Yang Zhou, Uyang Lai, o ang Thunder Shadow ang pumalit sa katawan ni Yang Kai, sa Universe Furnace World na ito, walang Black Ink Clan na makakapantay sa kanila. Habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang Thunder Shadow, lahat ng master ng Black Ink Clan na nakatagpo nito ay napatay, maging ang Pseudo Royal Lord. Nagpatuloy ang habulan ng ilang araw bago bumalik ang lahat. Nang bumalik ang Thunder Shadow mula sa kawalan kasama ang pisikal na katawan ni Yang Kai, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga masters ng human race na nagtipon sa orihinal na larangan ng digmaan. Nang maramdaman ang kanyang aura, maraming divine senses ang agad na damaloy. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Thunder Shadow habang bumubulong. Second brother, sabihin mo sa kanila, hindi ako magaling sa salita. Pagkasabi niya nun, biglang nanlabo at nanlabo ang mga mata niya. Sa sumunod na sandali, muling nagningning ang kanyang mga mata at sumilay ang mapait na ngiti sa kanyang mukha habang dahan-dahang umiling. Hindi niya maiwasang magmura sa puso niya. Noong pinapatay niya ang kanyang mga kaaway, hindi siya nagpakita ng anumang awa, ngunit ngayon ay nagtatago siya. Gaano kasuklam. Gayunpaman, may mga bagay na wala siyang choice kundi harapin. Matapos ayusin ang kanyang mga damit at iikot ang kanyang space principle, humakbang siya pasulong at humarap sa mga masters ng human race. Big Brother. Si Yang Zhou, na sa lahat ng oras na ito ay nasa kaguluhan, biglang tumawag na may pagtataka. Dati, nasaksihan din niya ang mga pagbabago sa sitwasyon ni Yang Kai, ngunit sa oras na iyon, hindi siya masyadong malinaw sa nangyari at wala siyang oras para magtanong tungkol dito. Pagkatapos lamang niyang marinig ang paliwanag ni Uyang Lai ay nalaman niya na ang kanyang big brother ay naging-inang ng isang espesyal na pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na hatiin ang kanyang source at bumuo ng dalawang clone. Nang magsama-sama ang tatlong katawan, ang source ay nagsama-sama, na nagpapahintulot sa kanya na malagpasan ang kanilang mga tanikala at umakyat sa 9th grade, pinalitan ng tubig at ginawang tagumpay ang pagkatalo ng human race. Gayunpaman, tila may ilang uri ng problema sa diskarteng ito, na naging sanhi ng mahimbing na pagkakatulog ng kamalayan ni Yang Kai at ang kamalayan ng Thunder Shadow Great Emperor ay pumalit sa kanyang katawan. Matapos makinig sa paliwanag ni Uyang Lai, naging malinaw ang marami sa mga pagdududa sa puso ng lahat. Ang dahilan kung bakit nagawang kunin ng miniature universe ni Yang Kai si Fang Tianxi, na isa ring 8th grade, at kahit isang Thunder Shadow Great Emperor ay dahil ang dalawang ito ay kanyang mga clone. Tumakas si Mona Ye habang hinahabol siya ni Yang Kai, ngunit walang resulta, dahil hindi nagamit ng Thunder Shadow Great Emperor na pumalit sa kanyang katawan ang kanyang space daw, kaya nahirapan siyang habulin. Lihim na nagulat ang lahat. Sa mundong ito, maliban sa pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, mayroon talagang napakalalim na paraan na maaaring magpapahintulot sa isa na makalusot sa mga tanikala ng Heaven Opening Realm Method. Talagang magandang balita ito. Kailangang malaman na mayroong hindi mabilang na mga cultivator ng human race na natigil sa tuktok ng 8th grade. Wala silang pagkakataong maabot ang 9th grade sa buong buhay nila at naabot na nila ang limitasyon ng kanilang martial daw. Mahirap ding humanap ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, kaya kung ay po-promote nila ang teknik na ito, maaaring magkaroon ng human race ng marami pang 9th grade sa hinaharap. Bagaman mula sa nakaraang pagganap ni Yang Kai, mayroon pa ring ilang mga problema sa diskarteng ito, ngunit kumpara sa pagsulong sa 9th grade, ano ang mga problemang ito? Ito ay tiyak na isang pamamaraan na maaaring magbago sa kasalukuyang sistema ng paglilinang ng human race.
Hindi naintindihan ni Thunder Shadow ang Daw of Space, kaya ginamit ni Yang Kai ang kanyang space ability para gumalaw sa pagkakataong ito ay natural na naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ni Yang Zhou. Dahan-daang tumanggaw si Yang Kai sa kanya at sinabing, "Natutulog pa si boss, ako si Old Fang." Nagkatinginan ang lahat na nagtataka. Una, kinuha ng Thunder Shadow ang katawan ni Yang Kai, at ngayon, si Fang Tianxi na. Tila medyo may problema ang 3 parts normalizing art. Isang bakas ng pagkabigo ang sumilay sa mga mata ni Yang Zhou, ngunit dahil matandang kaibigan niya si Fang Tianxi, ibinuka niya ang kanyang mga labi at nag-aalalang nagtanong. Majay gising ba siya? Sumagot si Fang Tianxi. Marahil, walang problema. Malamang. Kumunot ang noo ni Uyang Lai. Ang hindi tiyak na sagot nito ay medyo nag-alala sa kanya. Sinabi ni Fang Tianxi. Upang mapatay si Mo Na Ye sa lalong madaling panahon, ipinatawag ni Boss ang Dragon Bead at tumawid sa Space-Time River, na naging sanhi ng kanyang Great Daw na maging masyadong magulong. Bukod dito, ang matagal na high-intensity battle ay naging sanhi ng kanyang mga pinsala na naging medyo malubha, na naging sanhi ng paglubog ng kanyang malay, ngunit hindi pa ito umabot sa punto ng pag-aalis, kaya malaki ang posibilidad na magising siya. Kung kailan siya majay gising, mahirap sabihin. Pagkasabi nito, tumawa siya ng mahina, "Everyone, there is no need to worry. Ako man o ang Thunder Shadow, pareho kaming nagmula sa pangunahing katawan. Sa huli, tayo ay mga clone lamang ng pangunahing katawan. Bagaman mayroon tayong sariling mga pag-iisip, hindi natin sasaktan ang pangunahing katawan." Masasabi rin niya na ang mga masters ng human race ay nag-aalala na si Yang Kai ay hindi na majay gising muli, o na ang kanyang mga clone ang pumalit sa kanyang lugar, kaya ipinaliwanag niya. Si Yang Xiao, na nagtatago sa likod ni Yang Zhou, ay tumanggaw ng mariin. Old Fang, nagtitiwala ako sa iyong pagkatao. Sinulyapan siya ni Fang Tianxi at ngumiti. Namula ang mukha ni Yang Xiao, medyo nagi-guilty, nagnanais na mapunit niya ang isang void crack at gumapang sa loob. Alam ni Old Fang ang marami sa kanyang mga sikreto, na marami sa mga ito ay mga sikretong hindi pa niya nasabi kahit kanino. Ngunit paano niya malalaman na ang tila tapat na Old Fang ay talagang isang clone lamang ng kanyang foster father? Kung alam niya na mangyayari ito, hindi niya ibinunyag ang kanyang mga pribadong iniisip sa mga taong ito. Tapos na, tapos na. Natatakot ako na hindi ko na makikita ang foster father. Kudlit. Ngayong naisip niya ito, ang pagganap ni Old Fang sa nakalipas na ilang taon ay talagang medyo kakaiba, paminsan-minsan ay nagbibigay sa kanya ng isang makabuluhang ngiti. Junior Brother Fang, sa tingin mo ba ay may promote ang 3 parts normalizing art? Tanong ni Xiang Shan. Ang grupo ng mga matandang 8th grade cultivator na ilang araw nang nagtatanim at nakakalat sa paligid habang naghihintay ng resulta ay hindi napigilan ang pagtusok ng kanilang mga tainga. Ang bagay na ito ay napakahalaga at nauugnay sa kung maaari silang sumulong sa 9th grade sa hinaharap. Sinabi ni Fang Tianxi. Ang 3 parts normalizing art na ito ay ipinasa ni Wukong. Masasabing si Wukong ang reincarnation ni Shi, at ang secret technique na ito ay hango din sa Shi. Ang secret technique na ito ay maaaring mukhang malalim, ngunit ito ay talagang may maraming mga limitasyon. Una sa lahat, kung gusto mong linangin ang isang clone, kailangan mong putulin ang iyong sariling kaluluwa. Ito lamang ang mahirap para sa mga ordinaryong tao. Paghahati ng kaluluwa. Hindi napigilan ni Uyang Lai na mapasigaw. Bagamat sinabi sa kanya ni Yang Kai ang tungkol sa 3 parts normalizing art, hindi niya sinabi sa kanya ng eksakto kung paano ito gagamitin. Ngayong narinig na niya itong si Fang Tianxi, naunawaan niya kung gaano ito mapanganib. Hindi biro ang pagputol sa kaluluwa, lalo na kung ang kaluluwa ng isang tao ay nasira, mahirap itong makabawi. Tumanggaw si Fang Tianxi. Kapag ang kaluluwa ng isang tao ay nahahati sa dalawa, ang sakit at pinsala ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Ang pinakamagaan ay ang pagkawala ng spiritual energy ng isang tao, ang pinakamalubha ay ang pagkasira ng kaluluwa at kamatayan ng isang tao. Ang prosesong ito ay kailangang ulitin ng 2 beses. Dahil upang linangin ang 2 clone, ang isa ay natural na kailangang putulin ang kanilang kaluluwa ng 2 beses, at sa parehong oras, ang panganib ng pagkamatay sa lugar ay kailangang pasanin ng 2 beses. Ang dahilan kung bakit kayang tiisin ni Boss ang sakit na ito ay dahil pagkatapos makipaglaban sa mga master ng Black Ink Clan sa loob ng maraming taon, madalas niyang ginagamit ang soul-shattering spike para labanan ang kanyang mga kaaway, kaya sanay na siya sa sakit ng kanyang soul na napunit. Bukod dito, mayroon siyang soul-warming lotus na maaaring magbigay ng sustansya sa kanyang kaluluwa, kaya kahit nahatiin ang kanyang kaluluwa sa 2, dahan-dahan niya itong maibabalik.
Siyempre, pwedeng ipahiram ang soul worm ang Lotus, kaya kung may gustong sumubok, sa tingin ko ay hindi tatutol si boss. Biglang naunawaan ni Uyang Lai. Hindi nakapagtataka na si Yang Kai ay nag-iisa sa loob ng maraming taon, lumalabas na siya ay nagpapagaling, at ang oras sa pagitan mo at ng Thunder Shadow ay lumitaw din ay may mahabang agwat. Sinabi ni Fang Tianxi. Una, inalagaan ako ni boss sa kanyang miniature universe, pagkatapos ay ayusin ang kanyang kaluluwa, hinaruga niya si Thunder Shadow. Siyempre, hindi ang soul severing ang pinakamahirap na bahagi. Kung ikukumpara, ang isa pang kahirapan ay isang bagay na hindi kayang lutisin ng human race. Anong kahirapan? Tanong ni Xiang Shan. Ipinaliwanag ni Fang Tianxi. Ang 3 parts normalizing art ay nangangailangan ng isang tao na magkaroon ng divine spirit body, monster race body, at human race body. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng tatlong katawan na ito ay makakalagpas ang isa sa mga tanikala ng Heaven Opening Realm Method. Sa panig ng human race, available na ang human race body, at hindi mahirap makakuha ng monster race body. Maraming monster race sa Myriad Monster World ngayon, kaya madaling makahanap ng bagong silang na monster race na kabataan, ngunit saan makakahanap ng divine spirit body? Ang kasalukuyang mundo ay hindi ang ancient era kung saan pinamunuan ng divine spirit ang langit. Ang divine spirit ng panahong iyon ay matatagpuan kahit saan. Habang nagbabago ang mundo at umunlad ang universo, bumaba ang bilang ng mga divine spirit at marami sa divine spirit race ang naalis sa ilog ng panahon. Bagamat may mga natitira pang mga divine spirit, marami na sa kanila ang umabot na sa punto na ang kanilang mga bloodline ay mahirap ipasa at sila ay nasa bingit ng pagkalipol. Ang Dragon Clan ay may mas malakas na bloodline, ngunit sa buong Dragon Clan, mayroon lamang 200. Maaaring pumunta ang monster race body sa Myriad Monster World para hanapin ang mga kabataan ng monster race na linangin, ngunit paano naman ang divine spirit body? Hihilingin ba niya sa mga divine spirit ang kanilang mga anak? Sino ang maglalakas loob na gawin ito? Sino kaya? Tiyak na hindi sasang-ayon ang mga divine spirit. Ang puwersahang paggawa nito ay magpapagalat lamang sa mga divine spirit, at ang mga natamo ay hindi makakabawi sa mga pagkalugi. Ang kahirapan ng pagpunit sa kaluluwa at ang kahirapan ng divine spirit body ay naging mahirap para sa 3 parts normalizing art na maisulong. Sigh. Napabuntong hininga si Uyang Lai. Bagamat inaasahan na niya ito, hindi pa rin niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Hindi talaga ganoon kadali. Kung talagang ganoon kadali, kahit na may kaunting pag-asa, sa personalidad ni Yang Kai, imposibleng itago niya ito para sa kanyang sarili. Matagal na niya itong ipapasa, kaya paano niya hinintay na dumating sila at hingin ito?